Hello mga ka-legit Davercads, another updates kung saan isang kapuso actress ang nagsalita at tila baga ito'y isang malaking sampal no sa GMA sa pagpili niya sa TVJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, first nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit na viewers at supporters po natin dito po sa YouTube at sa Facebook page, no? Na talaga namang ramdam na ramdam po natin ang inyong suporta. And this time, ito na nga dahil napakasaya po ng naging episode kanina, no? Dahil sinelebrate po nila yung Chinese New Year. Lahat po sila ay nando doon. At tuwan-tuwa naman ang ilan sa mga Davercads kasi pagkatapos po ng napakasakit na pangyayari sa kanyang buhay ay napanood na natin muli itong si Paolo Ballesteros, no? Nakabalik na po siya sa EAT or sa Eat Bulaga kanina. Kasabay nga nito ay marami ding naghahanap dito kay Mr. Jose Manalo kasi parang absent siya kanina dahil base po sa kanyang Instagram account ay nagtatampisaw itong si Jose Manalo sa Boracay. Ayan, kasi 2 days after this day is magbe-birthday na siya. Kaya siguro binigyan siya ng vacation, 'di ba? Vacation leave. At isa rin sa pinakamasakit na pangyayari din sa Los Hos kung saan ay naglabas na po ng ang Court of Appeals patungkol po dun sa issue. Meron pala silang pinagdadaanan na hindi natin alam, ano, dun po sa isang resort na pag-aari po nila. Eto na, no, panoorin natin ang isang video clip na ito. Best noontime show para sa akin. Sa ngayon, Kaya hindi na ako i-guest. Walang hiya ako. Nakakainis tong team na to. I love you guys, but I hate you. Pwede ba dalawa? Hindi talaga. Isa lang. Dalawa sila. Of course, my support goes to TVJ. At naman di natin matatawaran ang galing ng TVJ at yung kanilang, sila naman nag-umpisa ng noontime shows, no, na talagang kinaaliwan natin hanggang ngayon at hindi yan magbabago. Sa vlog po ni Miss Nuki Sir na isang tinuturing na kapuso actress kasi karamihan po sa mga proyekto niya ngayon lagi po siyang nasa GMA at binigyan siya ng pagkakataon to choose kung ano po yung pinaka-best na noontime program para sa kanya. At kasabay nga nito, inaasahan sana natin dahil kapuso actress siya, ang pipiliin niya is yung kapuso noontime. Pero this time naging honest lang siya na talagang sinabi niya dito na ang TVJ ang kanyang pinipili dahil sinabi niya naman na from the start, ito talaga yung masasabi natin na noontime na inabangan ng lahat. Kaya nga hindi tayo makapaniwala at hanggang sa ngayon pinaglalaban pa rin sa korte. Kahit napatunayan na po sa lower court na talagang ang pagmamay-ari ng TVJ ay pinanalo na po nila, no. So this time ayun na nga, pag-usapan natin yung milyon-milyong ilalabas nito pong Los Hos, no, patungkol po dun sa issue na ito dahil po dun sa issue na yun, talagang natatag sila at medyo tahimik si attorney Abraham Garduque patungkol sa bagay na ito. And I know si attorney Abraham din ang naghahawak ng case na ito kasi ang laki ng tiwala sa kanya ng tape. This time, sunod-sunod nga yung mga pagkatalo nila, no. Unang-una natalo sila sa trademark. Pangalawa, natalo din po yung Los Hos dito po sa Dapitan City, tinanggalan po siya ng pwesto dahil napatunayan na hindi po siya yung talagang totoong nagwagi. And pangatlo po, eto na naman yung isang property nila na talagang pinagkakitaan nila for the longest time ay binawi na rin ng Court of Appeals. Ang nakakahiya lang kasi, dun po sa bandera, isinulat po ng isa sa mga journalist na parang dinaya di umano yung pirma. Dinaya po yung papeles. Tapos nung ipaparehistro na or magbabayad na ng tax yung mismong may-ari ng resort na ito, nakita niya na iba na yung pangalan at doon niya po siya nag-umpisang mag-imbestiga. Kaya naman nanalo po siya sa Court of Appeals at magbabayad ng almost millions ang Los Hos sa kanila pong ginawa.
So, dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa bagay na ito, no? Dahil talaga namang pahiyang-pahiya na po talagang halusos dahil sa pangyayaring ito. Unahin natin ang komento po. Came from Facebook page. Sabi ni Carmelita Gonzalez, hindi pa yan ang darating na karma sa mga halusos. Mahilig talaga silang kumuha sa kanila nang hindi sa kanila. Mayroon pang darating mas karma sa mga halusos. Kasi nga 'di ba pinipilit po nila para tuloy natatag sila, parang red flag sila eh. 'Di ba? Imbes na bigyan sila ng green flag ng mga netizen at ng mga manonood, mas lalo silang nabaon dito dahil talagang natagpo sila as mandaraya, as a scammer. Ang pangit pakinggan, 'di ba? Pero yun po yung lumalabas eh. Sabi ni Lea Van Gonson, pag tayo mabuti, may gantimpala sa atin ng maganda. Walang tinatapakang malinis ang kalooban. Saka wala na ring totoo tayo sa atin. Pag hindi ka mabuti, may ganti sa'yo na pangit. Dapat mag-isip muna. Mabuti, salamat at huwag pagsisiyan sa uli. Ang mabuhay po kayo, Idol Vic, Tito Joey. Marami ang nagmamahal sa inyo, kahit matanda at bata. God bless po. Ayan. So, isa ito sa mga legit Dower cards po natin na lagi pong nanonood sa ating Facebook page. Kasi ang dami po talagang reaction dun kasi parang napakalaking kahihiyan talaga ito dahil headline po ito ngayon pero hindi po ito binabalita ng ng GMA. Sabi ni Warly Mercadero, kagaya sa ginawa ng TVJ ng tape, inangkin ang title na Itbulaga na pag-aari ng TVJ ang Itbulaga. Yes. 'Di ba? Ano kayang reaksyon ng GMA patungkol sa bagay na ito? Lalo lang siguro parang ito yung isa sa mga senyales talaga na hindi na sila i-renew dahil po dito sa records po nila Sabi ni Warly, sabi ni Danji Francis Lozano, karma is real, Talos Host. Sa susunod, matatalo ring mayor na yan ng Talos Host. Ayan, so yun nga po, yun po yung mga pangyayari na talagang hindi natin inaasahan na kahit hindi natin gusto mangyari sa kanila yan, pero talagang talagang kapag may ginawa kang hindi maganda, meron talagang balik meron talagang hindi kagandahan balik, pero kung maganda naman yung ginawa mo, 'di ba? Maganda rin naman ang babalik sa iyo, 'di ba? Yun po yung tinatawag na law of karma. And aside from that, sabi ni Reagan Valeriano, ugali talaga nila ang magnakaw. Ayan. Yun po yung mismong natatag sa pangalan nila. Kaya talagang kahiya-hiya, 'di ba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone! See you on my next vlog.